Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay ng maalam na pagtanda? Gusto niyo bang malaman ang sikreto para humaba pa ang inyong buhay, manatiling malakas at malusog, at patuloy na makasama ang inyong mga mahal sa buhay, lahat ito sa loob lamang ng 5 minuto bawat araw? Kung ang inyong sagot, manatili po kayo sa video na ito. Dahil ang ibubunyag natin ngayon ay maaaring magpabago ng inyong pagtanda at magbigay sa inyo ng mas mahabang panahon para tamasahin ang buhay ng may sigla at kalusugan, kahit lampas na kayo sa edad 65. Iniisip nyo ba na masyado nang mahirap gumalaw o kailangan ng matinding ehersisyo para manatiling malusog? Kung ganyan po ang inyong iniisip, ang payong ito ay para sa inyo. Ito ay isang bagay na likas nating ginagawa, ngunit madalas ay binabaliwala natin ang kapangyarihan nito. Ang pagtuklas sa simpleng gawain ito at ang paggawa nito ng tuloy-tuloy, sa loob lang ng 5 minuto, ay ang susi na ating pag-uusapan ngayon. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Ang pag-subscribe po ninyo ay parang nagkaroon na rin kayo ng kasama sa inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Ang pagbabahagi ninyo ay malaking tulong para mas marami pa tayong matulungan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Mga minamahal na nanonood, alam po natin na habang tumatanda, natural na maramdaman ang paghina ng katawan, ang pananakit ng kasukasuan, ang paghingal kahit sa kaunting lakaran, ang paghina ng memorya. Maraming Pilipino senior ang nakakaranas nito, at madalas ay tinatanggap na lang natin ito bilang bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi nyo kailangang tanggapin ang lahat ng ito? Na mayroon kayong kapangyarihang baguhin ang takbo ng inyong kalusugan, hindi sa pamamagitan ng matinding paghihirap, kundi sa isang simpleng gawain na 5 minuto lang ang bugugulin nyo araw-araw. Ang paniniwalang kailangan ng matinding ehersisyo para manatiling malusog ang madalas na humahadlang sa marami. Iniisip natin na kung hindi natin kayang mag-jogging ng 1 oras o magbuhat ng mabigat, ay wala na tayong magagawa. Pero ayon sa mga bagong pananaliksik at rekomendasyon mula sa mga doktor at eksperto sa kalusugan ng matatanda, ang susi sa mas mahaba at mas malusog na buhay ay hindi sa kasigyan ng ehersisyo, kundi sa pagiging consistent ng kahit na maliit na galaw. Ang pakiramdam na nakakapagod ang bawat galaw ay maaaring magdulot ng pagiging hindi aktibo na siya namang nagpapalala ng problema. Ito ay nagiging isang masamang siklo, mas kaunting galaw, mas humihina ang katawan, mas hirap gumalaw. Pero mayroong isang paraan para putulin ang siklong ito, at ito ay napakasimple, ang paglalakad. Tama po ang inyong narinig, paglalakad. Hindi kailangan ng marathon, hindi kailangan ng mabilis na takbo. Ang pinag-uusapan natin ay 5 minuto lang na paglalakad, araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang simpleng 5 minutong paglalakad na ito ay napakalaking tulong para mapabuti ang inyong puso at sirkulasyon, mapanatili ang lakas ng inyong mga buto at maiwasan ang pagkahulog, mapangalagaan ang inyong pag-isip at kalooban, at kung paano nyo ito madaling maisasama sa inyong pang-araw-araw na gawain, anuman ang inyong kasalukuyang kalagayan. Handa na po ba kayong malaman ang lihim na ito? Tara na tuklasin! Ang gintong 5 minuto, ang paglalakad. Ang gawaing tinutukoy natin na may malaking potensyal na magpahaba ng inyong buhay at mapabuti ang inyong kalusugan paglampas ng edad 65 ay walang iba kundi ang paglalakad. 5 minuto lang araw-araw. Pero bakit nga ba ang simpleng paglalakad ay napakabisa? At paano nito binabago ang inyong katawan sa paraan na maaaring magbigay sa inyo ng mas mahabang buhay? Pag-usapan natin ang mga benepisyo nito, sunod-sunod. Una, ang lakad na nagpapalakas ng puso at nagpapababa ng panganib sa sakit. Alam po ba ninyo na ang puso ang pinakamahalagang muscle sa inyong katawan? Ito ang nagbobomba ng dugo, oxygen, at sustansya sa bawat sulok ng inyong sistema. Habang tumatanda, ang puso ay maaaring humina, ang mga ugat ay maaaring tumigas, at tumataas ang panganib sa mga sakit tulad ng alta presyon, sakit sa puso, at stroke. Ito ay mga kondisyon na lubhang nakakaapekto sa kalidad ng buhay at nagpapaikli ng buhay ng maraming Pilipino. Ang 5 minutong paglalakad araw-araw, kahit sa mabagal na ritmo,
ay isang napakabisang paraan para mapanatiling malusog ang inyong puso. Kapag naglalakad kayo, ang inyong puso ay bahagyang bumibilis na parang nag-ehersisyo rin ito. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas malakas at mas epesyente ang inyong puso. Hindi na nito kailangan ng sobrang lakas para magbomba ng dugo, kaya bumababa ang inyong presyon ng dugo. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng masamang cholesterol at pagtaas ng magandang cholesterol, na kritikal sa pagpapanatiling malinis at maluwag ng inyong mga ugat. Para sa mga may diabetes o nasa panganib nito, ang paglalakad ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Kapag gumagalaw ang inyong mga kalamnan, gumagamit sila ng glucose mula sa inyong dugo para sa enerhiya, na nakakapagpababa ng inyong blood sugar level. Ito ay isang natural na paraan upang mapanatili ang balanse ng inyong asukal sa dugo nang hindi kinakailangan ng sobra-sobrang gamot. Kaya, ano ang gagawin nyo? Simulan ang inyong araw sa 5 minutong paglalakad. Hindi kailangan ng malayo, maaaring sa loob lang ng inyong bahay, sa paligid ng inyong bakuran o sa kalsada. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy kayong gumagalaw sa loob ng 5 minuto. Kung nahihirapan kayong maglakad ng tuloy-tuloy, pwede kayong maglakad ng 1 minuto, magpahinga ng ilang segundo, at pagkatapos ay maglakad ulit. Ulit-ulitin lang hanggang maabot ninyo ang 5 minuto. Bakit ito mahalaga? Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa kalusugan ng inyong puso at sa pagkontrol ng inyong blood sugar. Pinabababa nito ang inyong panganib sa mga malubhang sakit na maaaring kumitil ng inyong buhay ng maaga at makakasira sa inyong kalidad ng pamumuhay. Ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ikalawang hakbang, ang lihim ng malakas na buto at balanseng katawan. Isa sa mga pinakamalaking takot ng mga senior citizen ay ang pagkahulog. Ang isang simpleng pagkadulas o pagkatapilok ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala tulad ng bali sa buto, na maaaring magresulta sa matagal na paggaling at pagkawala ng inyong kalayaan. Habang tumatanda tayo, humihina ang ating mga buto at muscles na nagpapataas ng panganib na ito. Ito ay tinatawag na osteoporosis para sa buto at sarcopenia para sa muscles. Ang paglalakad, kahit 5 minuto lang, ay isang uri ng weight-bearing exercise o paglakad na gumagamit ng bigat ng inyong katawan. Ibig sabihin, ang inyong mga buto at muscles ay nagtatrabaho laban sa gravity. Sa bawat hakbang, ang inyong mga buto ay nakakakuha ng signal na kailangan nilang manatiling malakas at siksik. Ito ay nakakatulong na maiwasan ang pagkawala ng bone density at maprotektahan kayo mula sa osteoporosis. Bukod pa rito, pinapalakas din nito ang inyong mga muscles sa binti, hita, at core na kritikal para sa inyong balance at stability. Kapag mas malakas ang inyong mga muscles at mas matatag ang inyong buto, mas mababa ang inyong panganib na madulas o matumba. Paano isasama ang gawin na ito? Habang naglalakad, subukang maglakad ng may tamang postura, ituwid ang likod, tingnan ang direksyon ng nilalakaran, at dahan-dahan lamang para maiwasan ang pagkawala ng balanse. Kung medyo nahihirapan kayo, pwede kayong gumamit ng baston o sumandal sa isang pader kung nasa loob ng bahay. Ang mahalaga ay bigyan nyo ng trabaho ang inyong mga buto at muscles. Kung may nararamdaman kayong hindi komportable, dahan-dahan lang at huwag pilitin. Unti-unti, habang nasasanay ang inyong katawan, ay mas magiging madali ito. Kung hirap talagang lumakad, pwede rin po kayong tumayo at magmartsa sa inyong kinatatayuan sa loob ng 5 minuto. Ano ang benepisyo nito? Ang paglalakad ay isang mabisang panangga laban sa mga bali at pagkahulog na nagbibigay sa inyo ng kumpiyansa na gumalaw ng malaya at walang takot. Nagbibigay ito sa inyo ng kakayahang gawin ang mga simpleng gawain araw-araw, tulad ng pagkuha ng tubig, pagpunta sa banyo, o pag-abot sa isang bagay nang walang tulong at walang pangamba. Ang pagpapanatili ng lakas ng inyong buto at balanse ay nagbibigay sa inyo ng kalayaan at independensya na napakahalaga para sa isang masaya at produktibong pagtanda. Ikatlong punto, lakad bilang lunas sa pag-iisip at damdamin. Ang kalusugan ng isip at damdamin ay kasing halaga ng kalusugan ng katawan, lalo na para sa mga senior. Maraming senior citizen ang nakakaranas ng lungkot, pagkabahala, o kahit depresyon dahil sa pagbabago sa buhay, pagkawala ng mahal sa buhay, o pagdami ng sakit. Ang paghina ng memorya at cognitive function ay isa ring pangamba. Ang 5 minutong paglalakad ay may kamangha-manghang epekto sa inyong utak at kalooban. Kapag gumagalaw kayo, ang inyong katawan ay naglalabas ng mga feel-good hormones na tinatawag na endorphins. Ito ang mga natural na pampasaya ng pakiramdam.
Ang mga endorphins na ito ay natural na nagpapabuti ng inyong mood, nakakatulong sa pagbaba ng stress, at nagpapagaan ng pakiramdam ng pagkabahala at depresyon. Bukod pa rito, ang paglalakad ay nagpapabuti ng blood flow sa inyong utak, na nagbibigay ng mas maraming oxygen at nutrients sa inyong brain cells. Ito ay nakakatulong na mapanatili ang inyong mental clarity, mapabuti ang memorya, at panatilihing matalas ang inyong pag-isip. Ang simpleng paglalakad sa labas, kahit sa inyong bakuran, ay nagbibigay din ng pagkakataong huminga ng sariwang hangin at makita ang kalikasan, mga bagay na napatunayang nakakapagpabuti ng kalooban. Kung kasama ninyo ang inyong aso o kahit isang kapamilya, ito ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa social interaction na napakahalaga para sa mental wellness. Paano gagawin ito para sa pag-isip? Habang naglalakad, subukang maging mindful. Ibig sabihin, bigyang pansin ang inyong paligid, ang tunog ng mga ibon, ang amoy ng mga halaman, ang pakiramdam ng hangin sa inyong balat. Ito ay nakakatulong para mag-focus kayo sa kasalukuyan at mabawasan ang pag-isip sa mga problema. Maaari din kayong maglakad habang nakikinig sa paborito ninyong awit na nagpapagaan ng inyong kalooban. Bakit ito mahalaga para sa inyo? Ang 5 minutong paglalakad ay hindi lamang nagpapalakas ng inyong katawan, kundi nagbibigay din ng kapayapaan sa inyong isip at nagpapabuti ng inyong kalooban. Nakakatulong ito na labanan ang kalungkutan at pagkabahala, nagpapatalas ng inyong pag-isip, at nagbibigay sa inyo ng mas positibong pananaw sa buhay. Ang isang malusog na isip at kalooban ay mahalaga para sa isang masayang pagtanda. Ika-4 na punto, paano gawing madali at laging magawa ang 5 minuto na paglalakad araw-araw? Ang pinakamalaking hamon sa anumang bagong gawi ay ang pagpapanatili nito. Maaaring sabihin niyo, kaya ko naman maglakad ng 5 minuto, pero paano ko ito magagawa araw-araw, lalo na kung masama ang panahon o masakit ang katawan ko? Ito ang mga praktikal na solusyon at payo para maging madali at tuloy-tuloy ang 5 minutong paglalakad. Una, simulan ng dahan-dahan at unti-unti. Kung ngayon lang kayo magsisimulang maglakad, huwag pilitin ang sarili. Kung ang 5 minuto ay masyadong mahaba sa simula, magsimula sa 2 minuto o kahit 1 minuto. Ang mahalaga ay ang consistency. Unti-unti, dagdagan ng oras habang lumalakas kayo. Sa lalong madaling panahon, ang 5 minuto ay magiging madali na lamang. Ikalawa, gawing bahagi ng inyong rutina. Ang pinakamadaling paraan para gawing-gawi ang isang bagay ay isama ito sa inyong araw-araw na rutina. Maaaring paggising sa umaga, bago mag-almusal, o pagkatapos kumain. Kung ginagawa niyo ito sa parehong oras araw-araw, magiging natural na bahagi na ito ng inyong araw. Halimbawa, tuwing umaga pagkatapos niyong magkape, direkta na kayong maglakad ng 5 minuto. Ikatlo, hanapin ang tamang lugar, hindi niyo kailangan ng event o malaking parke. Ang inyong bahay, ang inyong bakuran, o ang kalye sa tapat ng inyong bahay ay sapat na. Pwede din kayong maglakad-lakad habang naghihintay na kumulo ang kape, o habang nagpapahangin sa inyong balkonahe. Ang mahalaga ay gumalaw kayo. Kung may hagdan kayo sa bahay, pwede din kayong umakyat panaog ng ilang beses. Ika-4. Gumamit ng komportableng kasuotan at sapatos. Ang isang pares ng komportableng sapatos ay malaking tulong para maiwasan ang sakit sa paa o binti. Pumili ng sapatos na may magandang suporta. Magsuot din ng damit na maluwag at komportable para malayang makakagalaw. Ika-5. Gawing masaya, pwede kayong maglakad habang nakikinig sa inyong paboritong musika, podcast, o radyo. Kung may kasama kayo, ang inyong apo, kapitbahay, o asawa, mas nakakaengganyo itong gawin. Kung minsan, ang paglalakad ay maaaring maging pagkakataon para makipagkwentuhan at palakasin ang inyong ugnayan. Ika-6. Huwag hayaan ang masamang panahon na humadlang. Kung umuulan o masyadong mainit, pwede kayong maglakad sa loob ng bahay. Maglakad-lakad lang sa inyong sala, sa koridor, o kahit sa paligid ng inyong lamesa. Ang mahalaga ay ang paggalaw. Ika-7. Makinig sa inyong katawan. Kung may nararamdaman kayong matinding sakit o hindi komportable, huminto muna at magpahinga. Huwag pilitin ang sarili. Kung patuloy ang sakit, kumonsulta sa doktor. Tandaan, ito ay tungkol sa pagpapabuti ng kalusugan, hindi pagpapalala ng sakit. Ika-8. Tandaan ang dahilan, sa tuwing naiisip niyong laktawan ang inyong 5 minutong lakad, isipin ang lahat ng benepisyong ating napag-usapan, mas malakas na puso, mas matibay na buto, mas matalas na isip, at mas magandang pakiramdam.
Ang maliit na gawaing ito ay isang puhunan sa inyong kinabukasan. Napakahalaga na tandaan na ang paglalakad ay hindi dapat maging sanhi ng sakit o matinding pagod. Kung mayroon kayong anumang pre-existing kondisyon tulad ng matinding sakit sa puso, arthritis, o anumang kondisyong medikal, palaging kumonsulta muna sa inyong doktor bago simulan ang anumang bagong ehersisyo. Maaari kayong payuhan ng inyong doktor kung anong uri ng paglalakad ang pinakaangkop para sa inyong sitwasyon at kung mayroon bang mga pag-ingat na dapat gawin. Tandaan din na ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga, lalo na sa ating klima dito sa Pilipinas, para manatiling hydrated habang gumagalaw. Ang payo ng doktor ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip at titiyakin na ang inyong paglalakad ay ligtas at epektibo. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo para maging malusog, ang mahalaga ay ang konsistenteng paggalaw. Hindi rin totoo na kailangan mong mapagod ng sobra para magkaroon ng benepisyo sa kalusugan. Kahit ang banayad na paglalakad ay may malaking epekto. Sa madaling sabi, mga minamahal naming taga-subaybay, natuklasan na natin ang sikreto sa mas mahaba at mas masiglang buhay paglampas ng edad 65, ito ay ang simpleng 5 minutong paglalakad, araw-araw. Napatunayan natin na ang gawaing ito ay may kakayahang palakasin ang inyong puso at sirkulasyon, gawing matibay ang inyong mga buto at mapabuti ang inyong balanse upang maiwasan ang pagkahulog at pangalagaan ang inyong pag-isip at kalooban. Hindi ito nangangailangan ng malaking oras, pera o kagamitan. Ito ay isang bagay na kayang-kaya ninyong gawin, anuman ang inyong kasalukuyang kalagayan. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay isang puhunan sa inyong kalusugan at kagalingan. Tandaan, ang konsistensi ang susi. Simulan ito ngayon at makikita ninyo ang pagkakaiba sa inyong buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring i-like at i-share naman po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin nyo ay makikinabang din. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ang inyong kasama sa pagtanda ng may sapat na kaalaman, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan. I-click lang po ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong uploads. Gusto po naming marinig mula sa inyo, anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Tandaan, ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong para sa isang mas mahaba, mas masaya, at mas makabuluhang pagtanda. Manatili po kayong ligtas, malusog, at may pag-asa. Hanggang sa susunod na video.